Para yung tanong mo, may sustansya yung tanong mo, sasagutin natin ano. Sentimento ba ng mga retired o ng mga military o ng men in uniform personnel, kasama siyempre pag sinabing men in uniform personnel, lahat ng mga nakikita natin sa Pilipinas na naka-uniforme, Coast Guard, ano pa man, ang sentimento nila, base sa mga kausap ko, mga kasama ko, nag-aantay na lang sila. Nag-aantay sila na tayong taong bayan kikilos. Kayo, taong bayan ang sinisisi nila. Bakit hindi tayo kumikilos? Pumapayag tayo na tinatarantado tayo. Sir, kanina po, one of the research person, particularly si Sir Metran, ay nasabi niya po kay Chairman Garcia na kapag kayo po ang umupo sa 2028, magkakasabukan tayo. Are we parang suggesting po na dapat nang bumaba or mag-resign si Chairman Garcia para matiyak yung integridad sa 2028 elections? Kasi commissioner siya, no, independent, di ba? Imbis ng proseso dyan. Pero kung lumayas siya dyan, mas maganda. So ang sinasabi ko lang dito, lumayas na siya, baka ang taong bayan ay magalit sa kanya, baka wala na siya mapuntahan. Yun yung sinasabi ko sa kanya. Attorney Garcia, Attorney George Garcia, kasi dito si Attorney. Nakikiusap ako kasama ang bayang Pilipinas, ang mga Pilipino, kasama ko na nagihikayat kung may hiya pa siya, umalis na lang siya para hindi na-impeach. Pero sino mag-i-impeach sa kanya? Ikakampi niya lang ng Congress eh. Wala. So, ibig sabihin, makikiusap na lang tayo. Ngayon, hanggang pakiusap na lang tayo, di ba? Sabi mo kanina na sa social media, sa taong bayan, ay kumikilos, kailangan talaga transparent, pero tinatarantado pa rin tayo. So, magtarantaduhan na lang tayo. Ano yung pagtatarantado? Bahala na kayo mag-isip nun. Salamat. Sir, clarification. Sir, yung sentiment po natin, hindi lang po sa inyo sentiment po yan ng mga kasama pa natin mga retired military officials. Tama po, sir, no? Senior siya. Sentiment ko ba? Sa amin, if we want to have a proper and peaceful election by 2028, yun po ang sentiment ng mga karamihan sa amin. Kasi yun ang sinabi ko kanina, nakadaan na kami sa gulo. Nasubukan na namin ang gulo. Kailangan na, ano bang positive action depende doon sa tanong mo na magagawa natin tungkol sa eleksyon. So, sinasabi naman dito sa ibang resource persons na we will try to ask Congress. So, anong positive action? Then, to the help maybe of media, na yung sa Congress kasi pag gumawa ng batas and amendment sa laws, ay may consultation. So, we will force Congress to make the consultation about election reform public through the media. Di ba ginagawa nila sa Quadcom at sa Tricom na almost maabot pa yata ng more than 12 hours yung deliberation eh. So, when it comes to election reform agenda in Congress, kailangan tumulong yung media to make this consultation public para alam ng mga tao kung ano yung ginagawa nila. So, yun lang ang initial positive action that we can take. Okay. Dagdag ko lang muna, sir, no? Para yung tanong mo, may sustansya yung tanong mo, sasagutin natin, ano? Sentimento ba ng mga retired o ng mga military o ng men in uniform personnel, kasama siyempre pag sinabing men in uniform personnel, lahat ng mga nakikita natin sa Pilipinas na naka-uniforme, Coast Guard, ano pa man, ang sentimento nila, base sa mga kausap ko, mga kasama ko,
Nag-aantay na lang sila. Nag-aantay sila na tayong taong bayan kikilos. Kayo, taong bayan ang sinisisi nila. Bakit hindi tayo kumikilos? Pumapayag tayo na tinatarantado tayo. So, nag-aantay na lang kami na ng taong bayan ang kikilos. At yan ay karapatan natin. Thank you. Thank you. Si Atty. Mel lang. Very short lang, no? Kasi may fixation tayo kay Chairman George Garcia. Hindi natin alam kung siya pa rin ang chairman sa 2028 election. Kasi before he became chairman, commissioner siya. So yung sumunod from the time na commissioner siya, dapat yung 7th year niya na hindi na siya nakaupong chairman. So hindi natin alam kung siya pa rin ang chairman sa 2028 elections. Okay, last. The former president. Ako magtatanong. Yes, Butch, welcome. Kasi puro narinig ko kanina. Okay, first of all, comment lang. Dapat pala ang title nyo, Election Revolution. Election o Revolution. Naintindihan nyo ba ibig sabihin? Election Revolution. Kasi ayaw nyo ng revolution eh. Talaga mag-revolution. What is happening today, happened already eh, before. Mauulit din. Hindi yung magbukas ang Kongreso. I'm telling you, what is happening today, happened already during the time of ERAP. Doon sa Senado nag-umpisa, nagsayaw-sayaw pa si Tessie Ureta. Ito, masasayaw-sayaw siguro si Tambalorios sa Kongreso. It would trigger something. Yun ang komentaryo ko. Pero ito ang tanong ko. Ang daming criminal offense and they are not included doon sa election-related. Ang election-related tungkol sa proseso. Proseso ng eleksyon, electoral process. But that is not included sa immunity. Sa mga sinabi nyo, napakaraming criminal action outside of the process. Katulad, criminal yun eh, yung itatwart mo ang tanong ko, ang dami nating abogado dyan sa panel eh. Mag-usap na kayo. Mag-file kayo ng mga kaso na mga dapat, bagamat alam natin na ngayon, hindi makikinig sa inyo pati korte. There is no such thing as rule of law now. Ang law ngayon si Bongbong. Yun lang. Eh ako, loyalist ako eh. Loyalist talaga ako ni Marcos. Kaya ako bilib sa kanya, nagagawa niya talaga ang sarili niyang batas. Pero tanong ko, papayagan niyo ba? Ako papayagan ko. Eh, kaya ako di bilib. Pero kung kayo, may angal kayo, eh, papayagan. Ganun lang yun. Ang payag ako. Mag-isa lang ako. Hindi ko susundin. Hindi ko gusto sundin niyo ako. Eh, kung kaya ka man ako oo. Dahil sa pagmamahal ko sa tatay niya. Diba? Ganun lang yun. Pero hindi ko siya mahal. Thank you. Ngayon, nakarinig ko yung mga sinasabi niyo, eh, baksyo kayo. Ganun lang yun. No? Sige, salamat. Sir, comment lang po ako doon sa... comment lang po ako doon sa initial na sinabi nyo. Ayaw namin ng revolusyon, gusto po namin ng revolusyon. Pero tama po yung sinabi nyo na gusto namin ng election revolution. Wala po kasing, isa po kasing importanteng elemento ng revolusyon, suporta ng tao. Wala pong magtatagumpay na revolusyon pag walang suporta ng tao. Tama po kayo, we want electoral revolution. We provide the spark, ang aming buong pag-asa, magtutuloy-tuloy yung fire. Hindi yung putok kami ng putok, walang nangyayari. Gusto lang po namin pukawin yung
damdamin ng ating mga kababayan, gusto namin ang pagbabago sa halalan dahil ito ay isang mahalagang haligi ng ating kalayaan, ng ating demokrasya. Kailangan po natin bantayan para hindi maulit yung mga nangyari nitong nakaraang eleksyon na marami pong violation pati sa karapatan ng tao, pati sa karapatan ng mga botante. Hindi nila nalaman kung sino-sino ang mga kandidato, ipinagbabawal ang paglagay ng tarpaulin pagka hindi ka nasa administrasyon, ipinagbabawal ang pagkampanya o pakikipag-usap o pag-participate sa electoral process pagka ang sasalihan mo kalaban ng nakaupo. We have to change all this po. Ayaw po namin mangyari ito sa 2028, which is why we're saying we want electoral revolution. Okay, I think that's a very fitting statement. Okay, last please. Yung ano po, sa mga nagdadrive dito, kung titignan nyo yung dashboard, may makikita kayong tachometer, may nasulat doon RPM. Ang ibig po sabihin ng revolutions per minute. Kada minuto, thousands of revolutions, no? Hindi natin kailangan maghintay until 2028 election. Dahil ang election, although mukhang once every 3 years, pero meron tayong batas. Ang election, every year, there should be 2 elections every year under 397 of the Local Government Code. Ang kandidatong tumatakbo doon ay mga proyekto, hindi politiko. Ano po yun? Tuwing barangay assembly, dapat ang trabaho ng barangay pinapakita sa tao, ito ang mga proyekto, pagbotohan nyo. Walang sumusunod doon, walang sumusunod. Pero tingin ko mayroong isang susunod doon. Tingin ko yung municipality of Reyna Mercedes will be the first in the Philippines to implement that law. Medyo kalampagin nyo, ibigyan natin ng deadline, the municipality of Reyna Mercedes, na i-implement yung batas na yun. Wherein ang kandidato ay proyekto, hindi politiko. It must be done twice a year. Every barangay assembly day, every 4th Saturday of March, and every 2nd Saturday of October. Bigyan natin ng deadline yung ating superstar. Implement it, be the first in the Philippines to implement that. Another point, yun ang sasabing wala ng pag-asa. May question po si Brother Rod Cornejo, is there foreign power involved? Meron po, yun ang bumubuhay yung dalawang superpowers, US and China. Yun, illegal po yun. Pero there's a legal way to do it, a lawful way to do it. For a foreign power, for a global power to intervene. Meron po sa United Nations. Ang problema natin dito sa elections, pwede natin i-akat sa United Nations yun. Allowed yun. Since September 21 last year, United Nations Pact for the Future, pumirma ang Philippines. Yes, pwede mag-intervene ang United Nations into domestic matters, including electoral matters. So actually nag-prepare na ako. And sana, sabay-sabay tayo, at exactly June 30, 12 noon, kung transition of power from the outgoing incumbents to the incoming new batch, isend sa United Nations, lahat ng pinag-usapan natin dito, pati yung video kanina, that is allowed by international law, na hindi natin ginagamit. Yung ICC, International Criminal Court, wala pong jurisdiction in the Philippines yun. Pero, hindi naman, nadukot nila yung President. Yung United Nations, meron, pwede natin i-akyat ang ating hinanakit sa elections. Nagtataka sila bakit hindi natin i-invoke yun. May jurisdiction sila, hindi natin i-invoke. Yung ICC, walang jurisdiction, nakadukot ng President. So, come June 30 this year, sabay-sabay, it's at exactly 12, no, isasend email lang yun allowed by email yun isasend sa United Nations lahat ng mga grievances natin sa elections natin ngayon. Yun po lang. Okay, note that. So, meron po lang. Okay, so I would like to end already, okay? Once and for all, this forum. Maraming salamat sa inyo. And remember, we're not suggesting armed revolution, but election revolution. Thank you very much. Maraming salamat. Have a nice day, all of you. Maraming salamat.